distracted ka kung saan-saan ang atensyon mo ngayon. Halos hindi ka nga makafocus dito sa video na ito. At hindi ka masisisi kung bakit nga ganyan ka, kapatid. Kasi nga yung modernong panahon na punong-puno nga ng napakaraming nangyayari sa paligid natin, lalo na dito sa social media. Ang dami kasing mga post, mga reel, mga story, mga tao sa paligid natin na nakaugnay tayo, mga kakilala natin, mga hindi kakilala, mga artista, mga hindi artista, mga kung ano-anong mga interesanting pwede nating panoorin ay nandito nga sa social media. Kaya distracted tayo kasi ang dami nating pwedeng panoorin, dami nating pwedeng pakinggan, dami nating pwedeng pagtuunan ng ating pansin. At maaaring itong pagpanood mo nga dito sa video na ito, na video call ngayon, ay isa ring distraction para sa iyo. Pero yun nga, isa akong distraction kumbaga na nagsasabi sa iyo na distracted ka. Kapag sinabi nating distracted tayo, ay meron tayong kailangan sana pag-focusan. Ang tanong ay, ano nga ba yung bagay na yon na maganda sana na pagtuunan natin ng pansin? Ang sagot sa tanong na yan, kapatid, ay nakadepende nga kung kaya tutulungan kita para matuklasan kung ano nga ba yung sagot sa tanong na yon para sa sariling kaso mo. Alam nyo, may sasabihin ako sa inyo na solusyon dyan, pero baka isipin nyo na nagbibiro lang ako or hindi kaya ay masyadong madali gawin. Pero sa totoo lang, mahirap nga gawin, pero napakasimple niyang gawin. Ang kailangan mo lang, kapatid, para makafocus ka sa buhay mo at masagot mo nga yung tanong na kung ano nga ba yung magandang pag-focusan natin ng pansin, ay kailangan off mo muna yung phone mo, off mo muna yung lahat ng social media, off mo yung internet. Tapos matuto ka lang na maging bored. O kapatid, kung tutusin, isa na rin yan sa pinaka-basic, kundi nga pinaka-basic na meditation. Yung wala ka lang gagawin at tatanggapin mo lang ang katotohanan na wala ka kang gagawin at lahat ng mga bagay tungkol sa buhay mo ay mapag-iisipan mo. Mas matagal mong magawa ito ay mas maganda, pero kahit nga 15 minutes lang na panahon ay marami ka nang magagawa sa buhay mo. Parang kabalintunaan, di ba? Kapag wala kang ginagawa, saka ka lang mas maraming magagawa. Kasi mapag-iisipan mo ng mabuti kung ano nga ba yung buhay mo. Kung ano yung ginagawa mo, ano ba yung pinag-iisipan mo, ano yung katuturan ng lahat ng ito. Dahil nga sa palagi tayo nakatutok sa cellphone natin ay wala na tayong ganyang klaseng panahon para sa sarili natin, kaya nga hindi natin naiisip kung ano yung mga importante para sa sarili nating buhay. Baka nga inisip nyo na masyado naman basic yan, Eric. Pero ginagawa ba natin? Yun ang tanong. Kasi yung mga tao sa sobrang daming mga distraction nga ay nakakalimutan yung pinaka-basic. Baka nga nakakalimutan mo huminga. Pero yun nga, automatic naman kasi yung paghinga natin kaya hindi natin nakakalimutan yan. Pero yung mismong intention na sinasadya natin yung paghinga at pinapanood yung paghinga natin, palagay ko ay bihira nga doon sa manonood. Lalo kapag bagong viewer pa kayo dito sa Eric Rojas Life Coaching Services, hinihikayat ko kayo nga na subukan yung sinasabi ko na huwag lang kayong kahit anong social media or devices or internet tapos tumunga nga lang kayo sa kwarto ninyo. Karamihan nga daw kasi sa mga problema ng tao, sabi ng isang marunong na tao, ay nag-uugat mula sa tao na hindi marunong umupo ng mag-isa at tahimik sa isang kwarto. So kung magagawa nga natin yon na meron tayong sariling kwarto or kahit na hindi kwarto, basta isang lugar na mapag-iisa tayo, ay wala tayong gagawin kundi umupo lang at manahimik. Kusa na kasi lalabas sa ating kaisipan kung ano nga yung mga bagay na nasa buhay natin. Mas nagpaplano tayo sa sarili nating future, tapos naiisip din natin kung ano yung mga alaala natin at maaaring yung mga lesson mula doon sa mga alaala na yon. Ito yung tinatawag sa psychology na default mode network. So parang babalik tayo sa default mode nga or yung tinatawag nga na basic na pag-iisip ng tao na pinag-iisipan nga natin kung ano yung nakaraan natin at yung posibleng kinabukasan. Nakakatulong kasi ito para sa ating sariling pagkamalikhain o yung tinatawag nga nating creativity, productivity. Dahil nga kapag wala tayong ginagawa, ay nakakaisip tayo ng mga bagay na pwede nating gawin para tayo ay maaliw. Lahat ng mga kinukonsumo nating mga content sa paligid natin ay dulot nga sa mga tao na hinarap nga yung ganitong klaseng boredom para sila ay makalikha
At dahil doon, nakakakuha sila ng mga atensyon ng mga tao at pera din kasi yung mga yan ay mga negosyo tapos kumikita din sila sa ad revenue. So, nasa sayo na kung gusto mo pa rin palaging magkonsumo, pero mas maganda talaga para sa ating kalooban at sa ating buhay, sa ating kapakanan, kung matuto tayo na maglikha kaysa magkonsumo lang palagi. At binibigay ko na nga sa inyo dito ang sikreto na yon, yung harapin natin yung boredom ng wala tayong gagawin. Tanggalin natin yung mga distraction na pagkonsumo nga sa iba-ibang mga content dito sa internet para tayo ay makafocus sa sarili nating buhay. So yun nga, di ba, magfo-focus tayo sa sarili nating buhay sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga pag-focus sa buhay ng iba. Parang common sense lang yung mga sinasabi ko dito pero alam nyo, yung common sense ay hindi kasi masyado common dahil nga yung mga tao kadalasan ay tamad. Matatalino kasi yung mga utak ng tao na makakaisip ng mga bagay na pwedeng gawin, na magandang gawin, pero bihira yung mismong tao na ginagawa yung mga naiisip na yon. Kaya nga sana dito sa video na ito ay nahihikayat kayo na subukan man lang kahit kaunti ang sinasabi kong approach dito, ang sinasabi kong mga gawain, mga payo. Tapos mula doon sa mga maiisip nyo, doon sa panahon nga na yun na wala kayong ginagawa, ay pwede nyong isulat yan sa notebook or sa papel. Halimbawa, meron kayong piece of paper lang na blanco tapos meron kayong lapis o ballpen. Isulat nyo lang kung ano yung mga bagay na lalabas doon sa meditation session nyo nga na yan, na 15 minutes. Alam nyo, para sa akin nga, yung meditation, yung pinaka-basic talaga ay wala tayong gagawin. Tapos nasa sa akin na kung ang purpose ba ng meditation na yon ay pakiramdaman yung sarili kong katawan para sa kalusugan ko, o di kaya ay para sa third eye yun. Meron akong specific na kailangan tingnan sa kabilang mundo ayon sa kliyente ko, o di kaya sa sarili kong buhay, sa misyon ko. Or yung talagang mag-relax lang ako sa sarili ko na wala akong gagawin, at dahil nga doon sa pagpapahinga ko na yon, ay mas napoproseso ng utak ko ang lahat ng mga nangyayari sa akin at magiging masaya lalo ang aking katawan. Alam nyo, kasiyahan na nga ang maidudulot sa atin doon sa kapayapaan na yon na wala tayong gagawin, dahil nga ang pinaka madalas nangyayari sa mga tao sa ngayong panahon ay dahil sa sobrang daming nangyayari na overwhelm. Nalulunod tayo sa impormasyon, kaya nga tinatawag na information overload. Kung kaya yung kapag makakuha tayo ng panahon na makapahinga tayo mula sa lahat ng mga naglulunod sa atin na impormasyon, magdudulot ito ng kapayapaan at kasiyahan sa ating mga kalooban. Kung kaya nagpapaalala ko sa inyo na huwag niyong kalilimutan na okay nga yung mga panahon na wala tayong ginagawa. Tapos dun sa panahon na yon ay mas makakaisip tayo ng mabuti kung ano nga ba yung mabuting gawin. Ika nga ay less is more. Sa ngayong panahon, ibig sabihin ng less is more is yung mas kaunti yung impormasyon na kinakain or kinukonsumo natin para maintindihan natin ng mabuti at maging intentional tayo, sadyain natin kung ano nga ba talaga yung impormasyon na makakabuti sa atin, kaya yun yung pagtutuunan natin ng pansin. Ang nakakalungkot sa maraming mga tao sa ngayon ay dahil nga sa sobrang pag-focus nila sa impormasyon sa social media, sa internet, sa buhay ng tao ng iba, ay nakakalimutan na nila pag-isipan kung ano yung sarili nilang buhay. Kaya sana ay huwag kayong ganoon, mga kapatid. Dito nga sa Eric Rojas Life Coaching Services, palagi ako nagpapaalala na ang sagot sa ating mga katanungan ay nasa ating mga kalooban. Tapos yung mga binibigay ko dito ay mga question para pukawin nga ang mga sagot sa ating kalooban. Tapos may mga suggestion lang ako sa kung ano yung posibleng pwede nating gawin para mas ma-improve yung buhay natin, pero nasa sarili pa rin natin kung ano ang mas makakabuti para sa atin. I-testing mo lang kung ano yung mga sinasabi ko rito, tapos kung gumana sa'yo, edi mabuti. Kung hindi gumana sa'yo, edi mag-try ka ng iba pang approach. Pero yung sinasabi ko nga sa inyo na wala tayong gagawin at harapin nga lang natin ang ating mga sariling isipan, sarili nating damdamin, sarili nating buhay. Hindi ko sinabi sa inyo kung ano yung eksaktong matutuklasan ninyo doon nga sa mga session na yan na wala kayong gagawin kundi ang harapin ang inyong mga sarili. Pero ang masasabi ko, mga kapatid, ay mas makikilala nyo nga ang sarili ninyo. Habang mas nagiging pamilyar tayo sa ganitong gawain,
na kilalanin ang ating mga sarili, ay mas gaganda ang kalidad ng buhay natin kasi mas nakakaayon tayo sa kung ano ba talaga ang sarili natin. Kasi iba-iba tayo ng sarili, bagamat meron tayo mga tinatawag na similarities or pagkakapare-pareho sa isa't isa, ay lahat ng tao ay may pagka natatangi sa kanilang mga isipan, kalooban, damdamin, puso. Kung kaya sana gamitin mo itong exercise na ito na i-cut nga yung distraction. I-off mo yung phone mo, yung computer mo, yung mga devices mo. Tapos maglagay ka lang ng timer, halimbawa sa stopwatch mo ng 15 minutes. Wala ka lang gagawin kundi harapin yung boredom na yan. Harapin kung ano yung sarili mong mga saloobin. Tapos tingnan mo kung masulat mo din sa papel or sa notebook kung ano ang lalabas dyan sa panahon na yan. Sa ngayon, masyado kang distracted pero hindi naman kailangan na palagi kang distracted kasi kung hindi ka makakatuklas sa sarili mong buhay, ika nga ng isang marunong na tao na the unexamined life is not worth living. Ang buhay na hindi sinuri ay walang kwentang buhay. Hindi karapat-dapat para buhayin natin, di ba? So mas maganda nga na suriin natin yung sarili nating mga kalooban, harapin natin yung boredom na yan sa 15 minutes na wala tayong gagawin. O no kapatid, try mo kasi masyado kang distracted malamang ngayon. Sana magawa mo to at makita mo kung ano yung sinasabi ko. Balitaan mo ako sa experiment na to. Share mo yung experience mo sa mga comments or pwede share mo yung screenshot nga ng mga notes mo sa panahon na yan na 15 minutes na wala kang ginawa. Kundi pakinggan mo lang yung sarili mong kalooban. Happy introspection tayo mga kapatid. Huwag tayo masyadong distracted. Bigyan natin ng panahon ng ating sarili na maging sarili lang natin na wala tayong ibang ginagawa. Salamat kapatid at God bless.